Pakinggan niyo si Attorney Claire Castro kung totoo po ba yung sinasabi nila na malala si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, In-advise po ng doctors na magpahinga po muna si Pangulo for a week. Can you provide us po yung, kung ano po yung specific improvements sa kalusugan ng Pangulo based on the notes of his medical team? Ngayon po, umaten po siya sa oath-taking po ni General Natatis Jr. Kaya masasabi po natin na gumaganda, umiigi, umaayos po ang kalusugan ng Pangulo. Matapos umaten sa oath-taking ni General Nartates. Siguro naman, kung malala yun, nakaratay yun, malamang sa higaan. Sabi ni Jojo D. Alicando, PBBM, Best President of the Philippines. Sabi ni Music Story, alam Mark, sobrang galit ko sa Duterte family, kumukulo ang dugo ko dyan sa mga Duterte. Konting kuluan nyo lang po. Ano, baka ma-high blood naman po kayo. Ito, tuloy, Paano, sira na naman yung mga pinagkakakana at pinagkakakalat ng mga DDS na malala si Pangulong Bongbong Marcos. Yan na lang ba talaga ang chance ninyo para mapababa si Pangulong Bongbong Marcos? Aba, baka 2028 na. Baka baka June 31 na, 2028. Hindi nyo pa din napapababa si Pangulong Bongbong Marcos. Ano na? Paano po kasi ang hirap ng laban nila? Yung laban ho nila, puro ka-fake newsan at puro ka-pekean lang ho, mga kababayan. po siyang ma-diagnose ng doktor patungkol sa diverticulitis. Wala po ba siyang na-mention? Ulitin ko mga bossing. Nung narinig ko, nabalitaan ko yung karamdaman ni Pangulong Bongbong Marcos na putik na yan. Ano ba Tagalog dyan? No? Ano ba shortcut niyang diverticulitis? Ganun pala, madali naman. Diverticulitis, Diba? Nung narinig ko po yan, mga bossing, ang sabi ng eksperto, antibiotic lang ang solusyon dyan. No? Kung may malalaman, operasyon. Pero hindi life-threatening mga boss chief mo, sir. Saan kaya hinuhugot nitong mga damuhong mga DDS na ito? Yung kanilang mga pinagsasasabi na mga ka-fake newsan. No? Ako naniniwala ako, umaabot na sila sa punto na maggaganyan, na magpe-fake news, na mamamatay si BBM, na ganito na. Kasi yan na lang ang nakikita nila na paraan ho para makaupo si Vice Presidente sa pagka-presidente. Hinuhugot nila sa China. Yung ka-fake news yan. Totoo. Sabi ni Ma'am Daisy Almenario, prayers for BBM. Kung nakakaramdam po ulit siya ng mga pain or any panakit sa katawan. Sa akin, personally po, wala po. One last lang, ma'am. May kumalat din po kasi na message yesterday to some reporters saying the president's acute diverticulitis has deteriorated severely due to drug use. Nagkaroon din umano na... Yun na naman. Kailan ba matatapos yan? No? Paggamit na yung pinagbabawal na gamot, ganun na lang ba? 2025, 2024, 2023, ngayon 2026. Ipilit pa din pong isinasaksak ng mga DDS. Yung sinasabi nila na matagal ng issue laban kay Pangulong Bongbong Marcos ang paggamit ng pinagbabawal na gamot. Yung nagpakalat niyang puto, Bongbong, magpapasko na ho kasi mga kababayan. Kaya layo pa! January pa lang pala hindi. Ibig ko sabihin, katatapos lang ho kasi ng Pasko, mga bossing, no? Kaya namimiss ko yung puto Bongbong. Ayan. Alam nyo mga kababayan, yung nagpakalat niyan, ano ang nangyari doon sa nagpakalat? Sige nga, kung updated kayo, ano nangyari doon sa nagpakalat ng pulburon video? Ano ang naging hatol? Sabi ni Sir Roque sa akin, almost uncensored mode. Hindi tayo aabot dyan ngayon, no? Sige nga, ano ang nangyari doon sa nagpakalat ng pulburon video? Sir Roque, nabalitaan nyo na? No? Nung nakita ko yung balita, nasa kalagitnaan ako ng tulog Sabi,
si Roque daw na disbar na. Nakita ko si Larry Gadon. Sir Mark, sabi ni Buangson na life-threatening daw. Yeah, bahala siya sa buhay niya. Alam mo naman yung mga yung matanda na yan kung ano-ano mga pinag-iimbento. Sino ba ang na-stroke si Roque? Uy, hindi. No, kanina may nakita ko parang sandali. Si Roque disbar. Hindi ko lang sure kung ano yun. O baka napanaginipan ko lang. Harry Roque. Ayon sa balita, Lord forgive us pero na-excite kami sa viral na po sa kalusugan ni Junior. Anak ng putik na. Ito pa din. Ito. Yung post ni Lorraine Badoy. Of course, I'm referring do sa kumakalat na galing di umano sa St. Luke's na nagsasabi kung ano talaga ang tunay na karamdaman ni Junior. At nakasaad doon na bukod pa Putak na. Ito na naman si Roque. No? na bukod pa, o bagamat inamin nga nila yung inanunsyo ng sakit na ano bang tawag doon? Sandali nga, ano bang tawag doon? Yung circumvent ang circumvent. Nakalagay doon na meron pa raw surgical intervention. Sabi dito sa post ni Roque, Lord forgive us pero na-excite kami sa viral na post sa kalusugan ni Junior. Hindi, may nakita ko na disbar o dinisbar na no? Wala tayo. Asan ba yun? Tingin ko, yan naman ngayon ay nakikita rin natin. Yung artificial na Harry Roque disbar. Sandali Meron ako nakita disbarment. Wala ata. I will never Yun. forget this prescription. Hindi pa yata. No, may nakita lang ako. Pero ito, ang Pangulo umaten pa daw mga kababayan doon sa sa oath-taking ni General Nartates. Ano yung mga pinagpapapaniwala nyo sa mga sarili ninyo mga kupal kayo? Cyst and showed clear sign of perforation, which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Anong source natin yan? May mga survivor lang po, ma'am, may mga naka-receive po sa iba sa amin from a unknown number. From the unknown number. No? Anak ng putik na yan. Tapos umabot pa, wala mga kababayan, alam naman natin ang estilo niyang mga yan. Sabi ni Music Stories 2292, Mark Ramos, sorry sa mga nasabi ko kanina. Ano po yung nasabi niyo kanina? Alam niyo mga kababayan, kami tanggap na namin yan, mga vlogger. Minsan kahit yung mga sumusuporta at laging nanonood sa amin, may nasasabi. Kasi naiintindihan ko po na iba-iba tayo ng opinion, iba-iba po tayo ng take sa mga bawat issue sa mga politika. Pero wag ho kayong mag-alala mga bossing. Okay lang ho tayong lahat. Hindi naman tayo kagaya ng mga DDS ayaw masosopla Ako ho, kung mali ako, tapos sabihin nyo dyan, oy mali ka, ganito, ganyan. Tapos na-realize ko at tumugma doon sa mga balita na sinasabi, mali talaga ako. Inaamin ko, hindi kagaya ng mga DDS. Nandiyan na pala yung favorite ko, si Alaga. Shoutout sa iyo, madam. Tuloy. Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. Correct. Kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So, huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified. Alam niyo naman yung mga estilo at galawan ng mga DDS. Biruin nyo nga ako, tingnan nyo. Si General Torre, ang ligsi-ligsi, ang lakas-lakas. Pag kaka-aresto lang kay dating Pangulong Duterte, inihagis, idinala, inilipad doon sa dahig. Iniratay sa higaan ng mga DDS. Ba? Tato! Shh! Uy! Shoutout sa'yo! Diba? Sino pa? Si Ombudsman Boying Remulla, ganyan din ho ang ginawa niya mga yan. Mahihinang nila lang ho yan, mga bossing, no? Kaya ang gagawin na lang yan, kung ano yung madali para masira, para gumawa ng issue, yun na lang po, kundi ang pag-i-edit. Pero yung paghahalukay, paghahanap
ng mga kamalian o magiging ebidensya para kay Pangulong Bongbong Marcos, dehins niyan mga kaya. Bakit to? Dahil wala naman ho na makikita at makahalungkat na ebidensya laban kay Pangulo. Di ba? Bergie Berhel de Dios. Shout out sa iyo. At walang ibang source. Last na lang, ma'am. Can we expect the President po na umattend ng mga activities outside the Panas this week or next week? Sa ngayon po, hindi po natin masasabi. At ang sabi nga po ni A.S. Ralph Recto ay pinapa-relax muna ang ating Pangulo. Pero sabi po natin, umattend po siya ng activity. May nararamdaman, may karamdaman, pero hindi yung ganong kalala na sinasabi o pinapakalat ng mga DDSO. Sabi ni Raf Ong, mukhang engot lang yung nagtanong kay Yusek Claire, paano naging reporter yun? Sana binigay na lang yun siya sa iba. Hindi kasi mga kababayan, para sa akin kapag kayong ganyan, na unverified at wala naman talagang matinong source, hindi na ibinabalita yan. No, hindi na itinatanong yan talaga mga boss chief mo, sir. Unless kung talagang sa doktor o mismo sila yung nagsabi ho. Ngayon, ayan, di ba? Andaling sawatahin. O andaling idebangko. Di ba kanina lang, kakapunta lang ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa outtaking ni Nartates. Tapos na ho. No, pag binalikan mo yung video, for sure yun, na-record. Oo nga. No. Ano pinapakalat ng mga DDS na yun? Doon siya, Tony Claire, naninilaw. Shout out daw doon sa mga kakamping, doon sa mga kaibigan natin na dilawan, naninilaw si Atty. Claire. Activity ngayon, nakakapagkaroon po siya ng private meetings. So, umiigi po ang kalusugan ng Pangulo. Naku po, sakit sa tenga ng mga DDS.